Ito ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, naggagala, nagro-road trip kung saan-saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manonood. Kaya tara na mga kabiyahe. So what's up mga kabiyahe at mga ka-sword? Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga kabiyahe. For today's vlog, bali yun nga, nandito tayo ngayon sa Calamba, sa site. At ito, ipakikita ko ulit sa inyo yung ginagawa namin dito na building, yung 6th floor na ginagawa nga dito sa Calamba mga kabiyahe at mga ka-sword. So yun, naipakita ko na ito nung mga nakaraang vlog ko. At ito, bali nakapagano nga sila, nakapagputol na sila ng yung panggalapa. Yung panggalapa mga kabiyahe, yun yung sinasapi. Yung sinasapi sa mga duksungan, yung duksungan ng mga ng mga IB mga kabiyahe. Tawag doon ay galapa. At ito nga yun. Bali pinutol yung mga sobrang I-beam para doon sa mga duksungan. Halimbawa ito, duksungan to, pag didikitin yan, ilalagay yan dito sa gitna para mas matibay mga kabiyahe. Tapos ayun, meron pa tayo doon na pangbiga na ito 6 meters to. Ito 6 meters pa to mga kabiyahe. Ito mga pambiga pa to sa taas. Siguro ito ay may duksong pang isa. Ayan, duduksungan pa to. Isa pang duksong to mga kabiyahe. At yun yung kahapon na ipinatong ni Sotpi. At yun nga, wine-welding niya ngayon at pinupull weld niya ngayon mga kabiyahe bago bitawan nitong crane. So ito mga kabiyahe at mga ka-sword, bali ito yung ginagawa nga namin, may pamposte pa rito. Bali ito naman ay dito naman siya ilalagay. Sa paglabas nitong crane, bali magkakaroon kasi rito ng yung sa elevator. Bali ito yung magiging poste niya doon mga kabiyahe. At ito, mga biga pa to mga kabiyahe. At ito ay bali limang floor na to, pero isa pa para pang 6th floor. Bali yun nga mga kabiyahe, bali 6th floor yung building na gagawin nga rito mga kabiyahe at mga ka-sword. At ito nga yung mga I-beam pa na ilalagay. So at dito nga mga kabiyahe, kasama natin dito sila Rayray. Ito si Rayray, ito magkakat si Rayray. Si RJ, shoutout ko muna. Ayun. Shout out nga pala. Ito po. May pang pa rito, may pamposte pa rito mga kabiyahe. At ito ay kakatin lang ni Rayray to miya-miya. Tapos pagka na full weld na ni Sotpi yun, itataas na to ng crane para do sa biga. Ayun, may abang na pagpapatungan ng biga do sa taas mga kabiyahe. So ayun, wine-welding na nga ni Sotpi. So yan mga kabiyahe at mga ka-sword, bali may isa pang may isa pang floor na idadagdag. Bali yun, duduksungan pa to, papatungan pa yung mga poste niya, papatungan pa ng mga 4 meters pa yung ipapatong sa taas mga kabiyahe. Tapos yun yung pang 6th floor na yun mga kabiyahe. Yan. At ito, sinusukat na nga ni Rayray para bagong sukat. Ang galing! Yun. Pagkatapos sukatan to mga kabiyahe, kakatin na to, puputulin na ni Rayray. Tapos yun nga, pagka naputol na to at na full weld na ni Sotpi yun, yung dinukso nga, yung pinato nga kahapon na I-beam na pamposte. Ayun, bali ito itataas na to. Itataas na to mga kabiyahe. Right. So yun, syempre kasama pa rin natin si Kuya Mario. Yan, si Kuya Mario yung operator nga nung crane. Yan. At ito yung aming ginagawa dito sa Calamba. Alright. So yun mga kabiyahe at mga ka-sword,
siguro maya ulit i-update ko ulit kayo kung ano pang mga kaganapan dito. So ayun mga kabiyahe, bali na naputol na ni Rera yung yung I-beam na ilalagay din sa sa biga sa taas mga kabiyahe. So ito lalagyan lang siya ng butas para pagkawitan niya ng hook nitong crane mga kabiyahe. At tapos pagka nalagyan na nga yan, tataas na yan maya pagkatapos ng ma-full weld niya ni Sophie yung poste mga kabiyahe, at ilalagay na nga ito doon sa pambiga nga. So yun, abangan natin maya mga kabiyahe kung paano itaas yung I-beam, bubatin nitong crane mga kabiyahe. So ayun nga mga kabiyahe at mga kasword, bali nandito pa rin tayo sa Kalamba doon sa project na ginagawan nga natin, pinagtatrabahuhan natin dito sa Kalamba sa may halang mga kabiyahe. So yun, in-update lang natin yung mga ginagawa rito. Yun nga, tulad dun sa pagtatayo nga ng mga mga poste natin na I-beam. Tapos kanina, bali kinat na nga ni Ray yung pambiga na I-beam ng mga bakal mga kabiyahe. At patuloy pa rin na nagwe-welding at pinupull weld ni Sophie yung kanyang poste na wine-welding sa taas. Pang siguro yun, pang fourth floor yun mga kabiyahe. Bali yun, ang building na to ay 6th floor, bali 6 stories building po ang ginagawa po namin dito sa Kalamba. At yun nga, ang ng may-ari ay bali I-beam lahat ng poste, pambiga, yun po, bali bakal po lahat ng ginamit po namin dito. At makakapal na bakal, bali ang kapal po ng bakal ay 12 mm. Yun po yung kapal po ng bakal na ginamit dito sa pamposte mga kabiyahe. Pati po mga pambiga namin ay 12 mm din po na bakal na I-beam. Yun po yung kapal na ginagamit po. At ang gamit po namin na welding rod ay bali 70-18 na welding rod na yung malalaki po talaga, kasi gawa ng syempre mabibigat ito tsaka makakapal, kaya kailangan po ay yung welding rod po na malalaki po na talagang makunat. Pagka i-welding po talaga ay talagang makunat, tapos dikit na dikit yung bakal mga kabiyahe. Pero syempre ang ginagawa namin pagka mga ganon ay nilalagyan siya ng konting gap, bali ginagrind pa yung mga duksungan niya para may pagsuutan yung welding rod, yung baga ng welding rod mga kabiyahe. So yun mga kabiyahe, at maya i-update ulit natin kung ano pa yung mga ginagawa rito. At so yun nga mga kabiyahe, bali tapos na i-full weld yung poste na kanina nakita nga natin na wine-welding ni Sophie. At eto, bali tatanggalin lang yung hook nung crane sa taas mga kabiyahe para
Pagka natanggal yon, kukuhanin naman yung ano, yung kinating kanina doon sa ano, sa tagliran ng ano nitong crane, at para mailagay nga tong ano, tong I-beam para gawing biga. Ayan. So yun si Royet, bali tatanggalin niya yung hook, yung pagkaka-hook nga nung crane, mga kabiyahe. Oh my God! Wow! At dahil tapos na ngang i-full weld ni Sotpi yung yung poste, kukuhanin na pagkatapos pagka natanggalan ni Royet yun, kukuhanin na yung yung I-beam para ilagay nga doon para maging biga. Ayan. Nakita nyo, di ba, ito halos kumpleto na ng biga. Ito meron na ring biga, at yun yung kulang na biga pa, mga kabiyahe. At yung pinutol nga kanina ni Ray Ray, doon siya ilalagay. Right. Mga kabiyahe, bali natanggal na nga ni Royet yung pagkaka-hook nung poste na inilagay nga kanina. Tapos ngayon ibababa na yung yung pinakang dulo nung crane para kuhanin yung isang I-beam para doon ilalagay doon sa katabi nung wine-welding nila ngayon. Pambiga yon, mga kabiyahe. Ayun nga, at kukuhanin na yung yung biga, yung kinat kanina ni Ray Ray, mga kabiyahe. So dito makikita nyo, mga kabiyahe, kung paano buhatin yung I-beam para itaas nga doon sa winelding kanina na poste, mga kabiyahe. So ito yung crane na ginagamit nga namin sa pagtataas ng I-beam ng mga bakal, mga pamposte, pambiga. At ito, ayan, at itinatali na nga nila yung yung I-beam. Tapos maya yan, bubuhatin na yan para ilagay na nga doon sa taas doon, mga kabiyahe. Alright. So syempre dito muna tayo. Yan, dito muna tayo, baka tayo mabagsakan. Dito muna tayo. Alright. So yun, pakita ko sa inyo, mga kabiyahe, kung paano ilagay yung biga sa taas, mga kabiyahe. So yan, iaangat na yung yung I-beam. So ayun, mga kabiyahe, bali ayun, tinataas na nga yung yung pangbiga nga natin, mga kabiyahe. Pagkataas niyan. At yun, mga kabiyahe, bali doon sa gitna ng pagitan, yung sa gitnang yon, doon isushoot yung yung biga nga para may pasok sa loob. Bali ihiyano muna sa tuktok, tapos di ba may dalawa siyang tabi, ayun, para ipapasok doon sa loob, mga kabiyahe. Yun, ganun yung ginagawa para may pasok yung biga nga, mga kabiyahe, kasi gawa nga ng tinabasa na kanina at kinuha nga yung sukat nga ng nung haba nitong biga.
bali tinatansya lang ni Kuya Mario yung ano, yung galaw nung I-beam para may shoot dun sa gitna nung ano, nung mga I-beam pa na poste. Yan. Yan, bali yung isa, ayun, nag-shoot na yung isa. So ito namang kabilang poste, ayun. Yun naman yung i-shoot. One hour later. Bali tinataas na mga kabiyahe yung ano, yung isang I-beam para dun sa ano, sa panibagong biga mga kabiyahe. Yan. At ito ay panibago ulit. Ito ay pang fifth floor mga kabiyahe. Ito yung panibagong biga, pang fifth floor yan. Tapos yun, duduksungan ulit ng panibagong, pag nakumpleto yan yung biga nyan, duduksungan pa ulit ng panibagong poste para pang 6th floor naman mga kabiyahe. Pagka na-shoot na yan, yung biga na yan mga kabiyahe, ipo-full weld na yan ni, ano, ni Sotpi. Tapos yun, kukumpletohin na yan yung mga biga. So yun, yun namang naka-orange na yon mga kabiyahe, si Royet, yun, itatama niya yung pagpasok nga ng ano, ng I-beam. Pwede na!
na mga kabiyahe. Bali merong inilalagay ito na stopper para doon sa pagpapatungan ng I-beam. Ayun, pagdating doon i-align lang nila, tapos tsaka i-ano na yun, ipo-full weld na yun mga kabiyahe. Ang galing! Ang galing! So yun mga kabiyahe, bali nakapasok na yung I-beam doon sa pambiga nga natin mga kabiyahe. At tapos at ito bali yun nga, pampi-floor nga yan mga kabiyahe. At ito mamaya siguro itong mga natitira dito at ilalagay na yun doon sa rooftop dito sa building na yan, kasi panduduksong na nga yan sa poste mga kabiyahe. Alright. So ayun mga kabiyahe at mga ka-solar, bali nailagay na nga yung I-beam na pambiga nga dito sa building na to mga kabiyahe. So mamaya ulit tingnan natin at ipapakita ko sa inyo gawa nga ng ito ay iakyat na yung ibang mga I-beam dito sa rooftop nga nitong building mga kabiyahe.